Hi guys! Welcome back to our channel. Hello? Yan, in this video, pag-uusapan naman natin ang nangyayaring deportation dito sa Canada. Canada, Ayan, I syempre. think with the current immigration rules, sa maraming paghihigpit na nagaganap ay yan, marami ring talagang nade-deport and lalo na nga last year. Yeah. So if you're interested in this topic, please keep on watching. Okay guys, so yun nagbabalik tayo. And yan, welcome again sa aming YouTube channel ni Emma. And of course, and maraming salamat sa mga subscribers natin. Yeah, so shoutout po sa lahat ng mga nanonood dito sa Canada and pati na rin dyan sa Philippines and sa other sides ng mundo. Yan. So anyway, pag-uusapan lang muna natin yung deportation na nangyayari dito sa Canada. So naglabas na nga po ng statistics or yun nga status regarding sa dami ba ng dinedeport ng Canada nung last year. Base sa report, yung year 2024, ito na raw ay ang may pinakamaraming dineport ang Canada. Ayan, pataas ng pataas. Siyempre, ngayon kakaumpisa pa lang naman ng taon, wala pa tayong data dyan. Pero 2024 ang may highest. And kinuha nila yung figures na yon and kinumpare nila yan from 2015 to 2024. So sa tumataas na nga po na bilang ng deportation, I think marami na rin yung nangangamba kasi maraming nangyayaring refusals, maraming paghihigpit ang ginagawa ng Canada, nagbabawas ng number ng pwedeng ibigay na permanent resident status and all. So, I think ito yung kailangan nating pag-ingatan, no? At hindi sana tayo masama sa bilang ng idinedeport ng Canada. Sana naman, baby. Yeah, so ang sinasabi pa dun sa ulat ay nagsimula itong pataas nga ng bilang ng deportation when the liberals came in. So liberal government under ng pamumuno ni Prime Minister Justin Trudeau. So we will not delve into yung political aspect, pero yun yung base sa study and sa statistics na inuulat ng report na yon. And ito yung dapat nating tandaan, no, based sa report na yan. So the government of Canada has budgeted more money for deportations this year. So guys, mas marami pang deportations yung mangyayari. So kumpara last year. So ilan ba yung na-deport last year? Based sa report nila, nung 2024, nasa 7,300. Yan, madami din yan na naiulat. From January to November 2024 yung data nila. Yan, para mairalabas nila nung last week ng February. So, sa 7,300 na yun, napakarami na yan, guys. 79% dyan ay yung mga nagkiklaim ng refugee status and na-reject. So, ibig sabihin wala silang basis para mag-claim ng refugee or asylum dito sa Canada. So, I think nagkaroon na rin kami ng vlog regarding sa refugee claim dito sa Canada. Kasi yun yung mga individuals na nagsisik ng refuge dito sa Canada dahil their lives are in danger sa bansang pinanggalingan nila, whether there's a war or there's a danger of persecution. Yan yung mga pwede silang i-torture doon, pero mahirap ito patunayan So dapat talaga you really have the grounds para mag-claim ka ng asylum. Yeah, like for example, kung sa bansang yung may mga gera. Yan, Ukraine, yan. Ano pa ba? So, Russia. Yeah, pwede Russia. Tapos part ng mga Middle East, yung mga alam niyo na. Yung mga gera dyan. Pero kasi pag nag-claim ka ng false refugee claim, ayan, ay pwede ka ma-deny and pwede ka ring ma-deport. So, base din sa last na ulat ay there's a spike ng mga refugee claim dito sa Canada and nakaka-alarma dahil ang dami doon na nag-claim na mga international students. Yun yung sasabihin ko nga rin sana sa iyo ngayon yan about yung mga international student kasi talagang karamihan yan yung ginagawa nilang pathway
Yan, hindi naman talaga pathway yon. So, dapat pero yun talaga, yung ginagawa nila kasing style. parang another option. So, option. kapag nawala na sila ng option, siguro sa express entry or provincial nomination or kung ano man na pwedeng maging permanent resident pathway, ay yan, dinadaan nila dyan sa yan, refugee or asylum. Yeah. Pero hindi talaga siya pathway to permanent residency, guys. Hindi Kasi talaga. dapat talaga you have grounds na mag-claim ka ng refugee status dito sa Canada. So, mabusisi yon. You really have to prove your case. Ano ba yung nangyayaring torture or fear for your life sa pinanggalingan mong bansa. So, nakaka-alarma dahil, ayun nga, 79% doon sa 7,300 na na-deport ay yung mga nagkakaroon ng false claims ng asylum or yung mga na-reject. So, ibig sabihin, hindi sufficient or valid yung grounds nila yan to claim for the Actually, same. ang dami yun, 7,300. Yan, 79% nun. Wow. So, ingat din guys yan kung nakakaisip yung iba na mag-claim ng asylum dito sa Canada dahil yan, mapapadali pa kayong mapauwi at ma-deport. Dahil kapag nakitaan kayo nga ng false claim for refugee as syempre, mostly, makikita nila na pwede kang nag-misrepresent yan kapag hindi mo kayang patunayan yun. Di ba, baby, naalala ko yung sa vlog natin dati. Let's say, ginawa nga nila to, no? Tapos na PR sila. Tapos nakita ng government na, oops, parang may something dito. Possible pa rin na, di ba? Yes. Na matanggalan sila ng Oo. So, kahit na PR ka, yan, on the sake na ang sinabi mo ay refugee ka, and hindi yun nakita agad-agad ng IRCC, but later on na, so pwede ka pa rin, yan, mabawian ng permanent residency status on the ground na nag-misrepresent ka. And yan, pwede ka rin ma-deport. So, hindi safe na nakakuha ka na ng PR card, yung PR ID, na grant ka, hindi ibig sabihin lusot ka na. So, pwede pa yun mabawi kapag yan, nasilip guys na nag-misrepresent ka along the way. And sa 7,300 na na-deport, yan, 11% naman dyan, yung mga hindi nag-comply sa conditions nila dito sa Canada. Kasi, or overstaying. Yan, like overstaying. So, kapag naging tourist ka kasi dito sa Canada, or student visa permit holder, or work permit yan holder, ay may mga conditions na nasasaad dyan. Yan, makikita nyo naman yan kapag na-issuean kayo ng document ng Canada. So, yun yung mga conditions na kailangan mo sundin. Like, for example, you must leave by, for example, December 30, 2025. Yan, ganyan. So, you have parang to tayo, follow the December, same. Oo. 2026. Yan. Unless, yun nga, magkaroon ka ng application for extension, yun, pwede yun kahit na nag-expire na yung iyong existing permit or current permit. So, ayan, 11%, malaking bilang pa rin dami yan rin ha. yan, oo. And then, kapag sa tourist naman, nag-overstay sila. For example, 3 months lang yung inallow, and then nag-extend sila for some months or some years. Ayan, sila na yung pwedeng ma-deport. So, unless nga, magkaroon sila ng application for extension. And then 7% naman ng 7,300. Medyo malaki pa rin yun kahit sabihin natin 7%. Kahit sabihin mo naman 5%, malaki pa rin yan. Dahil sila naman itong nade-deport on the ground na nag-commit sila ng crimes either dito sa Canada or elsewhere. Pwedeng outside the country. Ayan, sa mga bansang napuntahan ninyo. So, pwede rin kasi masilip yon dahil, for example, nag-commit ka ng crime sa India or sa Philippines, then nandito ka na sa Canada, pwede pa rin ikaw ma-deport dahil nga, hindi mo, for example, dineclare na may crime ka outside the country. Parang siguro nilihim mo lang muna. Oo. Yeah. And then, much worse naman kung dito rin, ikaw nag-commit ng crime. So, kitang-kita na yan sa records mo. So, yan, ground na yan talaga for deportation. Matik yun. Once na gumawa ka ng crime dito, talagang paalisin ka dito. Yes, and applicable din to kahit permanent resident ka. So, nakikita ko, this is a ground din para mabawi ang permanent resident status nyo kapag nag-commit kayo, of course, ng crime dito sa Canada. Yeah. So, kaya guys, be careful din guys, no, sa pag-stay dito. Kung talagang, let's say, tourist kayo, pag na-end yung nyo, dapat uwi na rin talaga. Yan. Kasi, ikaw rin yung masisira imbis na yung stay mo dito, kunyari, makabalik ka Pilipinas, pwede ka pang bumalik. Pero kung lumampas ka doon at naging, sabihin natin, TNT ka,
So, pangit na yung record mo. Yes. Yun nga, as what I've been mentioning, unless naman magkaroon ka ng application for extension. Yeah, oo. So, pwede mo, for example, extend yung tourist visa mo, or yan, visitor record, or dapat din careful tayo sa ating mga gagawing applications. Yes. And yun nga, going back sa pagtaas ng number ng mga dinedeport dito sa Canada on the basis nga na dumadami din yung refugee claims na nare-reject at nade-deport sila. So, as of now na 2025, ang pending refugee claims na nandito sa Canada ay Marami-rami to. 278,000. 457 to be exact. Yeah. So almost 300,000 guys yung nagki-claim ng refugee Dami. status. So nakakagulat din yung number na to kasi mostly ba saan galing to? Pwede rin naman talagang galing sila sa mga war countries, yung mga Kahit sabihin Ukraine, individuals. talaga yan. Nandyan yung gera-gera pa rin eh. Pero kapag masilip natin na, ay, dumadami rin sa bansang Philippines, parang inisip ko wala namang war doon. Ayan. Pero unless, syempre, may mga victims talaga ng torture or persecution. So, you have to prove your ground. Pero yon almost 300,000 guys, napakadami yon na currently pending dito sa Canada. And as what we have mentioned nga, ayon din sa ulat, ay dadagdagan pa talaga nila yung pondo yan para sa pagpapadeport ng mga nagko-commit ng illegal dito sa Canada and sa mga out of status na dito sa Canada. And yan, may mga rejected refugee claims na dito sa Canada. And yun nga, paalala din na kahit inappeal mo yung kaso mo, for example, na-reject yung refugee claim mo, gusto mo i-appeal, so hindi siya shield na hindi ka madedeport. So, pwede ka pa rin madeport kahit nag-aapela ka na. Ayan, nasa court na yung iyong kaso. Okay. So, as long as may ground sila to deport you, yan, pwede ka pa rin madeport. Yan, kaingat-ingat din talaga sa pagkiklaim ng refugee status. Saka parang nakakatakot naman. Kung halimbawa tayo, parang hindi ko gagawin yung depende na lang siguro sa tao din tsaka sa sitwasyon. So, hopefully nga, yung mga nilalapitan din nilang advisors, yung mga consultants or immigration lawyers, ay yan, i-guide sila sa tamang process. Kasi kapag ang nirecommend talaga ay yung ganitong way, like refugee claim, ay delikado. Madedelikado yung dreams nila, lalo na kung nag-spend na sila ng maraming time and effort and money, of course. Parang tayo. No, mababaliwala lang kung wrong way yung i-guide sa inyo. Ayan. Yeah, just to make sure guys na tama lahat, no? Tama lahat. So speaking of yan pagpopondo ng pera para sa deportation dito sa Canada, ayan, nirelease na nila napakalaking budget guys, kaya nakakatakot na rin na if ikaw yung mapabilang sa ide-deport dahil malawakan talaga yung gagawin nilang deportation ngayong taon at sa mga susunod na taon. So magkano ba yung iaalat nilang pera dito sa Canada? Based dito sa ating research, no? $30.5 million. Yan, $30.5 million over than 3 years. Yan, napakalaking pondo niyan guys para sa pagpapadeport ng mga, hindi na dapat magstay dito sa Pero Canada. saan ba manggagaling yung pondo na yan? Siyempre, sa tax. Yan. Na nakukuha sa mga sa atin, no? Sa ating mga nag-work dito. Yes, totoo. And yan, kaya dapat talaga, kami din babahala, kaya dapat every hakbang talaga ay dapat pag-ingatan. And aside sa pledge na $30.5 million, nagdagdag din ang Canada or nag-pledge sila ng $1.3 billion para sa border security. Kasi ito na yung nabanggit ni Alwin or last time, yung sa tariff naman. Kasi may tariff war, so dapat ay paigtingin yung sa border security. So, $1.3 billion naman yung inalat or pledge ng Canada. And speaking of tariff, yan, guys, nagsimula na ang tariff wars. Kahapon ba? Yan, parang gano'n na 25% ayan, may i-impose sa mga products na coming from US. So, mararamdaman nyo kung ang ginagamit nyo or binibili nyo ay mga US products, ay yan, may dagdag na 25%. Yan, depende sa manufacturers kung paano nila babawiin yung dagdag na imposition na 25%. Actually, ang dami na mga problema yan. At saka malaking impact din talaga yan dito sa Canada. No? Kasi yan, mostly din talaga may mga manufacturing centers or companies dito yung US, pwedeng maapektuhan at mawala ng trabaho
yung mga, ayan, kababayan natin or marami pang individuals dito sa Canada kung ang company nila ay yan, US-based. Yeah. Yan, kasi pwedeng ma-stock na lang yung product nila, hindi na gumalaw, pwedeng malugi because of the tariff ng war. mga taga-Canada dito syempre yung product ng US dahil alam nyo naman guys, nagkakagulo ngayon ng US sa Canada. So, malaking impact talaga. Yeah. So, kaya nga pinapayo sa atin, pati na rin yung mga subscribers na nagko-comment, no, tangkilikin daw natin ang mga Canadian brands. So, at least, Yeah. 'di ba, mas mura kasi Canadian brands yung gagamitin natin kumpara kapag US products ay ayan na yung medyo mas mataas na yung presyo. So yan guys, no, hindi kami expert pala regarding dito sa tariff. Ito ay mga opinion lang namin regarding sa current news na nababalitaan natin dito sa Canada. And if you want more news about this topic para mas makagain kayo ng better understanding regarding sa deportation and then tariff wars, ay ang dami nating news resources online. Even mga vlogger nag-share sila ng insights about it. And yes, I think hanggang dito na lang. We'll see you again on the next one. Peace!